Hi and hello mga kaibigan, kapatid, kakilala at kasama po sa gawain ng Panginoon. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat. Have a good night rest po sa lahat ng natutulog ngayon at sa mga gising pa na tulad ko. Kumusta po kayo? I hope and I pray that God is always uh, be with us, giving us comfort and peace of mind lagi saan man tayo naroroon. Greetings po sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, maging yung pong mga naaabot ng programang ito sa ibang bansa. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating live devotional program, Into His Presence. Nagagalak po ako dahil magsasama-sama po tayong muli, even virtually. Dahil po ito ay isa sa tinuturing kong napakahalagang bagay, lalong-lalo na sa paraang ito napapalapit po tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagninilay-nilay sa kanyang mga salita. Sa pag-uumpisa po, manalangin tayo. Our most precious and loving Father, thank you so much, O God, for another evening that you have given us. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihang loob, sa iyo pong mga ipinagkaloob sa amin sa buong araw, sa kalakasan, sa maayos na kalusugan. Thank you, O God. Lord, as we do this virtual devotion, be with us, give us knowledge and wisdom to understand your word, to help us grow more in your grace and in your knowledge. May your word help us, O God, to be active and vibrant in your service, Lord. Salamat, O God, and forgive us of our sins. This is our prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Muli binabati ko po ang bawat isa ng magandang gabi. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Welcome again into His presence, our evening devotional program. Ngayon pong gabi, we will explore the idea of how distraction can actually pave a way for something new na matuturing nating maganda sa ating buhay. Kapag po kasi sinabi nating distraction, syempre ang connotation niyan is negative kasi merong sinisira. Pero meron po palang positibong bagay na makikita natin behind sa term na distraction. And it will serve us or it will serve as a guide for each one of us para po ma-realize that not all distractions are negative. There is a certain distraction that comes in our lives na kinakailangan po at necessary upang pumasok po na sa atin yung isang bagong bagay. Lalong-lalo na yung mga bagay na nagmumula sa ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay makikita sa Isaiah chapter 43 verse 19. Ang sabi po dito, where it says, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ano po ba ang ibig sabihin ng distraction? In a simplest word, pagkasira o paninira, pagkagiba. Halimbawa, kapag meron kang isang bagay na ayaw mo nang gamitin, kadalasan, bago mo itapon, wawasakin mo. Or kaya, kapag meron kang ginagawa na isang bagay, tapos may
Isang tao na lalapit sa'yo at pupukpukin 'yon, ito ay mauuwi sa pagkasira. So, meaning to say, distraction itself is negative. However, meron po siyang term na inilagay o ikinabit dito. Itong tinatawag nating creative distraction. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ay nagmula sa kaisipan ng isang economist na si Joseph Schumpeter noong 1942. Ang pinaka-focus po nito ay baguhin ang lahat ng bagay na tinuturing na hindi na kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagsira nito at papalitan ng bago. Sabi niya, creative distraction is essential for a certain thing to be able to achieve growth and development. So napaka-importante daw po ang maayos na pagkasira dahil ito ay mauuwi sa growth, sa paglago at sa pag-unlad. Ngayon po, sa usapin po ng tinatawag nating spiritual na buhay, ano po kaya ang kinakailangang i-destroy sa atin upang mapalitan ng bago? So, take note mga kapatid, alam po natin na before po tayo nagkaroon ng tinatawag nating Kristo sa ating buhay, the moment when we receive Him as our personal Lord and Savior, nandyan po tayo sa ating lumang buhay. Meaning to say, it was a life that is full of sin. And in fact, ito pong buhay na dati nating pinapamuhay ay nakalaan na para po sa isang uri ng kaparusahan. Ibig sabihin, nakatadhana na sa paglilitis doon po sa walang hanggang apoy ng impyerno. And because of the grace of God, which is the Lord Jesus Christ, it destroys that old self and put on us the new life through Jesus Christ. So yun po ang isang halimbawa ng tinatawag nating creative distraction na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba, dahil po sa inbensyon ng mga makabagong cellphone o telepono, nawala na yung mga tinatawag nating lumang mga telepono na makikita natin dati sa daanan, nawala na yung beeper. Mas bumilis yung komunikasyon. Dahil po sa internet, okay, nawala po yung tinatawag nating dahan-dahan, nawala na yung newspaper industry. Medyo hindi na tayo nakakakita ng mga tabloid, ng mga comics at iba pa. Dahil po sa online shopping, nakita po natin na medyo bumagsak yung mga tinatawag nating mga tradisyonal na mga tindahan. Sa isang banda, pangit siya dahil meron siyang sinira. Pero in the other side of the coin, makikita natin na meron siyang kagandahang naidulot dahil napabilis yung pong isang bahagi ng ating buhay. And don't you know, isa po sa pinakamalagang pagbabago siguro na nangyari sa buhay natin is yung pagkakaroon ng tinatawag nating social media. Ang sabi nila, because of social media, ang daming winasak. Tulad po ng Facebook. But take note, social media is neutral. Wala po siyang buhay. Nagkakaroon lang po siya ng pagkilos at sistema dahil po sa paggamit ng tao. So, dumedepende kung paano ito gagamitin ng tao. Nagiging masama ang social media, ang Facebook, kung ang paggamit po natin is intended for creating bad things at mag-perpetuate ng tinatawag nating kasiraan ng mga bagay-bagay o ng tao. Pero kung ginagamit po natin ito sa tamang paraan, nagiging isa po itong instrumento, lalong-lalo na po sa spiritual na bagay o diyan po sa gawain ng ating Panginoon sa pagkakalat po ng mabuting balita. You know, this is the most practical way to realize the Great Commission of Jesus Christ, di ba? Go ye therefore into all the world and preach the gospel to all nations, di ba? So, ibig sabihin, mas nagagawa po ng kahit sino mang anak ng Diyos na nakalasap ng kaligtasan ni Kristo na maibahagi ang mabuting balita sa pamamagitan po ng platform na social media. So, ito po ay isang halimbawa ng creative distraction na ibigay ng
ng Diyos sa atin bilang instrumento. Now, based po dito sa binasa natin, sa Isaiah 43 verse 19, makikita po natin ang tatlong importanteng points that shows how this creative destruction of God, okay, were conveyed. So, paano po ba ipinarating ng Diyos itong radikal na pagbabago sa buhay ng tao? Alam niyo po ba, kapag ang Diyos ang nagbago, mahirap po yang pigilan. Kapag ang Diyos ang nag-destroy, tiyak po, alam natin na mangyayari at mangyayari ito. Kahit gaano po kamaalam ang tao, kahit gaano po ang dunong na taglay ng isang tao, if God works out to destroy something, magaganap po ito. In 1 Corinthians chapter 1 verse 27, makikita po natin dyan. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that not, no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Now, the creative destruction of God, okay, that imputed in man, no one can oppose nor obstruct. Hindi po ito pwedeng mapigilan. Sabi ko nga po kanina, kahit sa sobrang dunong at kaalaman ng tao, sa sobrang dami ng mga innovation at inbensyon na ginawa niya para mabago ang buhay natin, pero kapag ang Diyos po ang gumawa ng pagbabago at pagwawasak, hindi po ito kayang pigilan ng tao. Lalong-lalo na po yung pagbabago na nais niyang gawin dyan po sa puso ng tao. Yung pong pagbabago sa ating buhay mula sa kasalanan patungo sa isang buhay na tinatawag nating may kaligtasan. Now, Isaiah chapter 49 verse 19 speaks about three important points of God's creative destruction. Una, sa first part po ng Isaiah 43 verse 19, sinabi po dyan, Behold, I will do a new thing. Pagmasdan mo at gagawa ako ng bagong bagay. So, ito po ay tumutukoy about embracing change. Kapag nais ng Diyos na may baguhin po sa ating buhay, minsan po, ang nagiging dahilan kung bakit hindi agad-agad ito umiepekto is because, syempre, ang tao ay meron pa pong tinatawag nating yung freedom of choice. Diba? Hindi po tinanggal ng Diyos yung will ng tao para po magdesisyon sa isang bagay. So, ang pagbabagong nais maganap ng Diyos dyan sa buhay ng tao, it will depend on how we are going to respond to this call of change. Kaya nga sabi, malinaw dito sinasabi, pagmasdan mo at maghahatid ako ng pagbabago sa buhay mo. So here, ladies and gentlemen of God, it involves letting go of something old in our lives. Meron pong mga bagay na luma na sa ating buhay na kinakailangan pong baguhin ng Diyos. Ano po ang mga bagay na ito? Halimbawa, yung mga lumang kaisipan na hindi po uyon sa kaisipan ng Diyos. Di ba sabi ni Paul, let this mind be in you which is also in the mind of Christ Jesus. So, sa madaling salita, sa yung araw po na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, hindi lamang po yung posisyon natin ang gustong baguhin ng Panginoon. Winasak niya yung kasalanan sa ating buhay, pinalitan niya ng kaligtasan. But His work will not end on that. Gusto niya patuloy ang pagbabagong magaganap sa atin. Ngayon, unang-una, sa kaisipan. Kinakailangan baguhin po ito ng Panginoon. So, the way we appreciate the new things or the changes na gusto pong mangyari ng Diyos sa buhay natin ay napakaganda dahil ito po ang paraan para umunlad po tayo, para mag-grow po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga sabi dito, kung si Kristo ay nasa buhay mo, ibig sabihin makikita yan sa pamagitan ng mga changes na nangyayari sa iyo.
The way you think, the way you act, the way you talk, the way you converse and relate yourself to other people. Nakikita po diyan si Kristo sa pagbabagong 'yan. 1 Corinthians chapter 5 verse 17, anong sabi po diyan? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, ang tao po kasi naturally resistant to change. Masyado pong mahirap para sa tao ang tumanggap ng pagbabago. Lalong-lalo na po kung nakikita natin na dapat mangyari yung pagbabagong yun dahil may gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. Now, God will not be able to make or accomplish yung po mga plano niya sa buhay natin kung patuloy po tayo na nayayakap sa ating lumang kaisipan at lumang pakiramdam. So, parang ironic po masyado that we are new in Christ, we are new creature, and yet we are living in the same old kind of mindset. Okay? So, gusto pong baguhin ng Panginoon the way we look at the works diyan po sa iglesia, the way we deal with other people, the way we preach the gospel. So, ibig sabihin po nito, ang lahat ng bagay kinakailangan pong i-intune natin sa katuruan ng Panginoon and not on our traditional thinking. Okay, marapat lamang po na tingnan nating mabuti kung ito pang mga bagay na patuloy nating niyayakap ay kaaya-aya ba or makakatulong ba sa pagpapalago ng ministry ng ating Panginoon. Sabi po dito, just what God promises to do a new thing. Diyan po sa Isaiah 43 verse 19. Ito pong sa 2 Corinthians, it reminding us that the Christ who is inside of us wanted to make new. So we need to embrace these change. Meaning to say, we need to let go ng mga lumang kaisipan po natin, ng lumang ways natin, at i-allow po natin si God na i-transform tayo into something new and beautiful. Masakit po ang pagbabago. Kasi destructive yan sa isipan natin. But take note, that is the creative way of God to bring new things in our life. So yan po yung unang sinasabi dito sa Isaiah. Behold, I will do a new thing. He wanted to put changes in your life. And yet, again, it will be subject to how recipient you are. Diyan po sa pagbabago na gustong ihatid ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, na makikita po nating point dito sa Isaiah 43 verse 19 is, it talks about finding purpose in transition. Isaiah chapter 43 verse 19, yung second phrase po, I will even make a way in the wilderness. So, syempre po, since gusto o nais ng Panginoon na maghatid ng pagbabago sa buhay mo, kinakailangan dumaan tayo sa transition phase. Kasi sabi nila, change will not happen in abrupt. Ibig sabihin, eventual po ito. So, sa madaling salita, binibigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng leeway kung paano po natin tatanggapin yung pagbabagong gusto niya na yakapin natin. And at the same time, makita po natin habang habang nagpo-proseso po tayo, makita natin kung ano po yung purposes ng Panginoon, bakit niya gustong baguhin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Sa atin po bilang mga Pilipino, mahilig po tayo na tinatawag natin sentimental value. Kapag luma na ang bagay, ayaw na ayaw po nating itapon. Kaya nga po yung mga old folks natin, di ba, pag bibisita tayo sa bahay, puno ng mga lumang gamit, ng mga antiques, kahit sabihin natin wala siyang value na. Kahit simpleng papel lang o kahit simpleng kahoy, tinatago nila kasi para sa kanila meron yung mahalagang value. Pero minsan po sa buhay natin, kinakailangan meron po tayong i-release. Especially kung nakikita natin na yung purpose ng pag-release natin nito ay para magkaroon po ng space at mailagay yung bagay na maganda. You know, sabi nga nila, para po mapuno tayo ng Panginoon, kinakailangan tanggalin muna natin yung sarili natin sa ating mga puso. In other words, to be filled by God, we need to empty ourselves.
Yan po yung nais ng Diyos. Kasi how can we experience the purpose and the will of God sa buhay po natin kung close po ang mind natin sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kapag gusto po natin na gawin ang mga bagay-bagay diyan po sa ministry ng ating Diyos. Sa mga paraan na ayon po at naayon sa kanya pong katuruan. So, we cannot do the things for God sa paraan po na pangsanlibutan. Napakahirap po 'yan. Kasi kapag binago ka na po ng Panginoon, kinakailangan tanggalin po natin yung pamamaraan na nakasanayan natin sa sanlibutan. Because we can only deal with the godly things, okay, by means of the godly processes or steps or means. So, kinakailangan po na ayon po o sang-ayon po sa kalooban ng Diyos ang ating pong bawat paggalaw at bawat pagkilos. Because everything we will do must be o should give glory and honor to God. Kaya nga po dito makikita natin kung bakit sinabi po dito sa Isaiah 43 verse 19, "And I will even make a way in the wilderness," because sometimes the main reason why we are afraid sa pagyakap po ng pagbabagong nais ng Diyos na gawin sa buhay natin is natatakot tayong bitawan yung mga bagay-bagay na nakasanayan na natin. Natatakot tayo na baka ma-culture shock po tayo, hindi tayo nasanay sa mga bagay na pang-Diyos. Ang kalooban po ng Panginoon ay hindi po tulad ng kalooban ng sanlibutan na kung saan kaya natin at gawin ang lahat ng bagay na gugustuhin natin. Ang mga bagay-bagay po na para sa Diyos ay iba po sa mga bagay na kasanayan natin sa sanlibutan. So kung ikaw po ay tunay na tumanggat sa Panginoon, then you are more than willing to open your life to the changes that God wanted to bring in your life. So hindi lamang po ito sinasabi na, okay, ligtas na ako, natanggap ko na siya. Tapos pagkatapos niyan, magpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan sa mga sanlibutan na bagay. Hindi po. Kasi sabi po ng mga salita ng Panginoon kanina na binasa natin, if you are in Christ, you became new creature. Ibig sabihin, yung old things of the world na nasa iyo dati, natanggal na yan at pinalitan na ng mga bagay na pang Diyos. Yung mga layunin at kalooban ng Panginoon. So kung mahirap po para sa atin, nandiyan po tayo sa proseso ng paghahanda sa pagbabagong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, then tanggapin po natin. Mahirap. Just like walking in the wilderness. Nakita po natin kung ano po ang reaction ng mga Israelites. God wanted them to bring into the promised land. Pero kinakailangan po para makarating doon sila sa pinangako ng Diyos. Sa kanila, kinakailangan i-take nila yung challenge to walk away from Egypt. Ang Egypt po ang dating buhay. Pero hindi po pwedeng sabihin nila na oo, Panginoon, tinatanggap namin at nakikinig kami sa iyong mga kautusan. Pero they will remain or they will stay in Egypt. Hindi po. They need to step forward and accept the transition process towards change. Yun po ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Again, it is hard dahil nakasanayan na natin. But take note, greater is the blessings if you will embrace yung pong mga pagbabago ng Diyos na gagawin sa buhay natin. So, makikita po natin dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11 ang kanya pong promise, if ever we decided to let that transition phase na mangyari po sa buhay natin to find God's purposes. Nasabi niya po dito, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So malinaw po dito, God wanted to bring change in your life that is drastic. Meron po siyang wawasakin sa atin, sa lumang buhay natin para ibigay po yung bago. Then while we are journeying into transition, habang nagjo-journey po tayo para matanggap itong transition phase sa buhay natin, then lagi po nating isipin na hindi po masama ang hangarin ng Diyos sa pagbabagong gusto niyang idulot sa bawat isa. Ang gusto niya lang po kasi na talagang makita
ng bawat taong nasa paligid natin kung sino na po ang naghahari sa ating buhay. Since we accepted Him as our Lord and Savior, it is tantamount to saying that He is now the King of our lives. So, gusto niya pong ipakita o makita ng tao sa paligid natin kung sino na po ang hari at Diyos ng ating buhay. So, wag po tayong matakot. Kasi po, iniisip po natin minsan kapag isosurrender natin lahat sa Panginoon, ang ating saloobin, ang ating naisin, ang desires, ang mga plans, ang dreams po natin, paano na lang yun kung susunod kami sa iyo, Panginoon? Tatanggapin namin ang pagbabagong gusto mong idulot sa buhay namin. Gusto mong wasakin yung mga bagay na pinag-iisipan naming maganda para sa aming kinabukasan. Para lamang po sumunod sa iyong kalooban. Lord, ang hirap niyan. But take note again, it is a distraction, but it is constructively made by God. Kasi alam ng Diyos kung ano ang iniisip niya para sa atin. Greater than what we are thinking for ourselves. Ano ba? Malinaw po sinabi. For I know the things that I think toward you. Say it the Lord. Hindi niya po gustong magdulot ng pagbabago sa buhay natin para maghatid ng kaguluhan. Para ihatid tayo sa kasamaan. Kasi ang purpose niya to bring us to an expected end. If we are planning something in our lives, and we are trying everything para po ma-achieve ito. But take note, if you will step forward towards the change and transition na gagawin po ng Diyos sa buhay natin, take note, makikita po natin sinabi niya, He will bring us to what we desire. So kung ginawa po lang talaga agad-agad yun ng mga Israelites, ang bilis po sana. Hindi sila aabuti ng 40 years sa wilderness, sa transition phase. At dahil po sa tigas ng kanilang mga puso at ng kanilang mga isipan diyan sa Diyos, nagpatuloy po silang namuhay doon sa wilderness. And that's not what God wants us to experience. So embrace change. Accept God's constructive distraction. Okay? Malinaw po dito, in the context po sa ministry natin na ginagawa sa iglesia, yung purpose po ng transition is actually brings us, okay, towards doon po sa paghahanap natin closely sa presence at guidance ng Diyos sa buhay natin. Na everything na gagawin po natin, matututo na po natin sabihin at tawagin ang Diyos na, Lord, help me, guide me, if this is correct, if this is right. Kasi po yung wala pa tayo sa Panginoon, laging tayo na lang ang nasusunod sa sarili natin. But now, since we have the change through Jesus Christ, then everything we do, always we recognize the direction of God. Okay? At ikatlo po, na sinasabi dito sa Isaiah 43 verse 19, sa last part po, sabi dyan, and rivers in the desert. So, take note. Basahin ko po fully again, yung Isaiah 43 verse 19. Where it says, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So what does the last phrase ng Isaiah 43 verse 19 implies? It talks about hope after the restoration. Okay? Ano po yung dinestroy ng Diyos sa atin? Yung lumapit tayo, tumanggap tayo sa Panginoon? Yung pong lumang buhay natin. Bakit niya dinestroy? Because it is necessary to bring us new life. And comes along sa buhay na bago po dyan sa Panginoon ay yung pong tinatawag nating hope of restoration. So, it talks about yung tinatawag nating amazing na power ni God to bring something great sa buhay natin. Di ba, sabi po sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Great and mighty things. Allow change that God wanted to happen in our lives. Accept the transition process. And after that, ladies and gentlemen of God, makikita natin the restoration na gagawin po niya sa ating buhay. Joel chapter 2 verse 25, sinabi po diyan ng Panginoon, and I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Sa buhay po natin dati sa mundo,
Akala po natin ang saya, lahat na nasa atin. Ang kagalakan, ang karunungan at kaalaman. Pero take note, these are all nothing in the sight of God. So yung lumapit po tayo, nag-decide po tayong lumapit sa Panginoon at tanggapin si Kristo sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. We surrendered everything to Him. God destroyed the old life na meron tayo and replaced it with a new one. So ang lahat po ng bagay na ibinigay natin sa Panginoon, take note, mga kapatid ko diyan kay Kristo, hindi po yan sayang. Wala pong panghihinayang. Because if you are with God, everything will be restored. So tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay kung ikaw man po ay hindi pa sigurado sa sarili mo na ikaw ay meron ng Diyos na kinikilala at tagapagligtas ng iyong buhay. Because if you have Jesus Christ in your life, ito po ang sigurado. He will bring great change dyan po sa buhay mo at sa kinabukasan mo. He will bring something greater po na hindi po natin kayang ma-imagine dito sa sanlibutan. So yan po mga kapatid at kaibigan ko dyan kay Kristo. Always remember na atin po laging ilaan o ilagak dyan po sa kamay ng Panginoon ang anumang mga bagay po na nasa ating kaisipan o sa ating pong puso. We knew exactly that God is the director of our life. So meron po sa mga pelikula, meron po tayong tinatawag na director's cut. Ito po yung version ng movie na hindi po pinapakita sa pelikula. Pero take note, ito po yung totoo. So ngayon na nasa kamay po tayo ng ating Panginoon at siya na ang direktor ng ating buhay, nais niya na siya ang makita. Huwag po nating hayaan na tayo pa rin po ang didikta sa ating mga sariling pagkilos, pag-isip at paggawa. Let us allow the great changes, the constructive and creative destruction of God mangyari po sa ating buhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Yan lamang po dahil umabot na po tayo sa ating oras ng pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Naway, lagi po nating alalahanin na God is encouraging each and every one of us na to always meditate po dyan sa kanyang mga salita. So it also reminding us that we should always put ourselves into His presence by prayer and meditation. So let us pray. Our great God and loving Father, salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na amin pong narinig at napagnilay-nilayan. Thank you Heavenly Father because sometimes nagkakaroon po kami ng pag-aalinlangan sa pagyakap po sa pagbabago na nais mo pong gawin sa buhay namin. Though we know exactly, O God, that we have been already saved by faith, by trusting into our only Savior Jesus Christ. Pero may mga panahon po na kami pa rin po ang naghahari sa aming mga sarili. Lord, help us. Destroy whatever personal interest or selfish desire na meron kami at palitan mo po ito ng bago. Based po sa iyong hangarin, based po sa iyong purpose. Help us, O God, to live our lives according to your desire and plan. Help us, O God, to embrace your creative destruction. Salamat, Panginoon Diyos, because you save us. You made us new. And thank you, Lord God, for everything. For your loving kindness and faithfulness. In spite of our weaknesses, O God, lagi ka pong nandyan. Salamat po, Panginoon Diyos. We pray na ikaw po ang magbabantay sa aming pagtulog. Bigyan mo po kami ng kapayapaan ng isip, ng puso. I-bless mo po ang lahat ng iyong mga anak, O God. Lahat po ng mga nakakarinig ng programang ito, Lord, sa iba't ibang panig ng aming bansa at sa labas man po. Lord, let your face always shine upon us and be gracious unto us.
Please, Lord, let your love always cover us. Protect us, O God. Comfort us. Forgive us of our sins. This we ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, who reign forever and ever. Amen. Again, mga kapatid, kaibigan, at mga kasama ko sa gawain ng ating Panginoon, salamat po sa inyong pagsama sa ating pong devotional into His presence virtually. God's willing, magsama-sama po ulit tayo sa susunod na mga gabi. Sa ganitong oras pa rin po, oras ng pagtulog, pero season or out of season po ating pagsaluhan ang mga salita ng Diyos because this is the only source of strength and encouragement. And it will always inspire us to serve more and give more sa ating pong Panginoon. Thank you and God bless us all. To God be the glory.